Hebrews 10, verse 19 and verse 20. Okay. So, sa verse 19 and verse 20, ay babasahin natin ang verse na ito sa aklat ng Hebrews 10:19. Sabi dito, "Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water." Praise God, ang Panginoon na magbiyaya, magdagdag ng pagpapala sa Kanyang mga salita. Muli natin sabing amen? Amen. Praise God, makakaupo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa oras na ito. Magandang umaga po muli sa bawat isa atin at pagbati sa bawat isa at kahit man sa ating mga bisita sa oras na ito ay ang Panginoon na magpala sa bawat isa at na lulugod kami na makasama kayo sa araw nito. Praise God. So sa sandaling ito ay salamat sa biyaya ng ating Panginoon at mamaya ay meron tayong ilang mga updates para sa ating nalalapit na fellowship. So bibigay sa atin ng ilang mga updates sa mamaya pagkatapos siguro ng ating pangaral ng salita ng Diyos. Now, nais kong dumulog directly sa mga salita ng ating Panginoon. At salamat muli sa pribilehiyong ito para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So ang verse na ating binasa ay permit me to read this from other version. Kung meron tayong the Passion Translation. Yung Passion Translation ay gusto kong gamitin para i-drive ang isang point. Kung meron yan, so babasahin ko sa sa version ito. So sabi rito, "And now we are brothers and sisters in God's family because of the blood of Jesus, and He welcomes us to come right into the most holy sanctuary in the heavenly realm, boldly and with no hesitation." Sabi rito, "For He has dedicated a new life, giving way for us to approach God. For just as the veil was torn in two, Jesus' body was torn open to give us free and fresh access to Him." So, napakaganda ng bahaging ito at ginamit ko yung version ito na pinakita ng verse 19. Sabi niya, "And now we are brothers and sisters in God's family." So, tayo ngayon ay mga magkakapatid. Hindi tayo nag-inuugnay sa pamamagitan ng dugo o ng pagkakaroon ng relasyon sa bawat isa sa pamamagitan ng pagiging magkamag-anak. Pero tayo ay isang pamilya ng Diyos dahilan sa ating Panginoong Hesus. Tama ba, mga kapatid? Tayo ay naging pamilya. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoong Hesus nang siya ay kasalukuyang nangangaral doon sa Kalipunan at sa may lugar, I know ito'y sa may bahagi ng Galilee. At habang siya ay naroon, ay pumunta sa kanya ang kanyang magulang, kanyang mga kapatid. At merong isang lalaki na nagpaabot sa kanya at sabi niya, "Guro, ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid ay nariyan at gusto kang makausap."
At ang ating Panginoon ay nagpasimula nagsabi at kanyang nilingon yung kanyang mga nakikinig sa kanyang mga salita, sa kanyang pangaral. Sabi niya, sino ang aking ama, sino ang aking magulang, sino ang aking mga kapatid. At sabi niya, ang aking mga kapatid ay sila na mga nakikinig ng aking mga salita. So pinapakita ng ating Panginoon isang new way, isang panibagong paraan upang pag-ugnayin ng mga tao, hindi dahilan sa anumang dugo na nagiging dahilan para maging related ang bawat isa, kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. So dito sa verse na ito, sabi niya, and now we are brothers and sisters in God's family because of the blood of Jesus. So, naalala ko pa ang pangungusap ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatia, na kanyang sinabi, nasabi niya na tayo ay mga anak ni Abraham. Tayo ay anak ni Abraham dahilan kay Kristo Jesus. So, naugnay tayo dahilan sa pamamagitan na ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham, sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa at pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng iyong binhi. Walang binhi na kanyang tinutukoy ay hindi ang kanyang anak na anak sa pangako, na literal na anak na si Isaac, kundi ang anak sa pangako na dili iba si Kristo Jesus. At sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng ugnayan ang bawat isa upang magkaroon sila ng karapatan sa mga sa biyaya at sa pagpapala ng Diyos kay Abraham. Dahilan sa pamamagitan ni ang Diyos ay nangako kay Abraham na sabi niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng iyong binhi. At ito ay naganap at patuloy na nagaganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon sa bahaging ito ay nais kong puntahan natin ang isang kaisipan, at ito ay gusto kong kunin yung bahaging ito sa version na ating ginamit. Dahil sa huling part ng verse 19 ay sinabi ron, ulitin ko, and now we are brothers and sisters in God's family because of the blood of Jesus, and He welcomes us to come right into the most holy sanctuary in the heavenly realm boldly and with no hesitation. So, gusto kong bigyan ng pansin ng entering into heavenly realm. Entering into heavenly realm. Now, ang ganitong, alam niyo, merong tinatawag na physical realm at merong spiritual realm. Ang realm ay ito ay ayon sa dictionary, a realm is a royal jurisdiction or extent of government, a kingdom, a king's dominion. So ibig sabihin, pag sinabing realm, ito ay isang lugar na nasasakupan o isang dako, isang lugar na pinapakita. Pag sinabing earthly realm, ito ay, ang earthly realm ngayon ay masasabi natin, it is no longer, bagamat ang Diyos ay makikita natin na gumagawa, ngunit mga kapatid, sa kasalukuyan ay pinapakita na ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Whether we like it or not, pero ito ang kalalagayan ng mundo. At darating ang panahon, kagaya ng awit na inawit natin kanina, darating ang panahon na ang mundong ito ay muling i-reclaim ng ating Panginoon. Ito'y muling i-reclaim, muling niyang kukunin, at sa panahon na siya ay aangkinin o kanyang kukunin ang mundong ito, ang sanlibutan ito, ito yung panahon na siya ang maghahari sa ibabaw ng sanlibutan sa loob ng 1,000 taon. So ito ang panahon na kanyang
kukunin uli. Dahilan mababasa natin sa banal na kasulatan na ang diablo ang siyang merong control sa ganitong bagay. Mababasa natin yan sa aklat ng Luke chapter 4. In fact, mismo si Satanas ng kanyang tuksuhin ang ating Panginoong Hesus ay kanyang pinahayag ang ganitong bagay sa aklat ng Book of Luke. So pinakita rito na habang ang kaaway ay tinutukso ang ating Panginoon, ay pinakita rito sa isang talata, kung makikita natin, pagkatapos na ang ating Panginoon ay bautismuhan, siya'y dinala sa ilang upang siya'y mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At sabi rito sa isang bahagi ng verse 5 ng chapter 4 ng Book of Luke, "And he led him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time." Luke 4:5. And the devil said to him, "I will give you all this domain and its glory, for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish." So may kita natin na ayawin man ng tao at sabihin, di ba, ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng mga bagay. Yes, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay. But meron pong naganap na pandaraya sa pasimula na siyang naging daan upang makuha ng kaaway ang domain o ang control dito sa ibabaw ng lupa. Kaya't makikita natin mismo doon sa statement ni Satanas habang kausap niya ang ating Panginoon, dahilan tinutokso niya ang ating Panginoon, at sabi niya, pinakita niya ang buong kaharian ng buong mundo sa ilang saglit. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaan. See? I will give you all this domain and its glory. Ibibigay ko sa iyo ang kapamahalaan at ang kanyang kalawalatian sapagkat ito ay naibigay sa akin. Sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. So makikita natin sa ganitong bagay. Pero ang ating Panginoon ay sumunod na pangusap, sabi niya, kung ikaw ay sasamba, sabi ng verse 7, kaya nga ikaw, kung sasamba ka sa harapan ko, at ay magiging iyong lahat ang mga bagay nito. Ngunit ang ating Panginoon ay nagsabi, sabi niya, nasusulat, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So ito yung sagot ng ating Panginoon dahilan alam ng ating Panginoon na siya ang appointed heir of all things. Siya ang nakatakdang tagapagmana ng lahat ng bagay at kanyang mamanahin ang buong sanlibutan, hindi sa isang paraan na basta lang ibibigay sa kanya, kundi ito ay kanyang babayaran ng halaga. So sa ganitong paraan, kaya't ang ating Panginoon ay nang siya'y dumating sa ibabaw ng sanlibutan, sinabi niya, ako'y naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang aking sarili para pantubos o a ransom for many. So sa ganitong paraan, mga kapatid, ay darating ang isang panahon na ang Diyos ay i-reclaim niya o i-claim niya muli ang sanlibutan ito sapagkat tapos niya ng bayaran ito 2,000 taon na nakalipas. So 2,000 years ago, ang kabayaran ay ibinigay na and then nag-aantay na lamang siya ng takdang panahon para ito ay kanyang muling makuha sa kanyang kamay. So, ngunit ang ating punto na gusto kong bigyan sa oras na ito ng pansin ay may kinalaman sa pagpasok sa spiritual realm, sa heavenly realm. Well,
maaaring isipan ng ilan sa atin na imposible ang ganitong bagay. Imposible na tayo pumasok sa spiritual realm. Well, mga kapatid, alam nyo ba na ang lahat ng mga namamatay, ay iniiwanan nila ang physical realm at sila'y pumapasok sa isang ibang spiritual na realm. At ito ay ang lugar na yon ay tinatawag ng Biblia na Hades. Ang Hades ay lugar ng mga namatay na tao na iniwanan ng katawan dito sa lupa, at ang katawan ay nabulok, ang katawan ay namatay, ang katawan ay nilibing, ngunit ang kanyang espiritu ay nag-transport at siya'y pumunta sa ibang tinatawag na realm. Ito ay ang lugar ng Hades. At ito ay makikita natin ang pangyayaring ito ay minsang ibinigay ng ating Panginoon ang isang talinghaga patungkol sa dalawang lalaki, ng isang mayaman, ng isa'y pulubi. Ang kapwang mayamang ito at ang pulubi ay dumating ang panahon na sila ay namatay. Pero bago sila namatay, kapwa ang lalaking mayaman at ang pulubi, ang mayaman ay namumuhay ng masagana. Masarap na pagkain, magandang pananamit, at samantalang ang pulubi ay namamalimos at di lamang yung kundi siya ay lipos ng sugat sa kanyang katawan at dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. So deprived ang taong ito, pero dumating ang isang panahon na sila'y kapwa namatay. At ang sila'y mamatay na kapwa, ang dalawang ito ay pumunta sa ibang dimensyon at isang spiritual na lugar na doon ay nagpangita sila. Samantalang nagpangita sila pero hindi sila sa isang lugar. Merong doon sa description ng ating Panginoon, yung lugar na yon na tinatawag na Hades ay pinaghihiwalay ng isang malalim na bangin. At hindi pwedeng pumunta yung nasa magkabila. Yung nasa isang dako ay hindi pwedeng lumipat. So, yun ang pinapakita ng banal na kasulatan. So it's very impossible, mga kapatid, na ang tao magkatapos niyang mamatay ay sa pamamagitan ng ilang kaparaanan ay malipat siya ng kanyang kalalagayan. Ito ay imposible na. Dahilan pinakita na ng ating Panginoon sa aklat ng Lucas. At kanyang sinabi ang pahayag na ito. Kung titingnan natin ang verse na ito sa chapter 16 ng Book of Luke. Verse 23, sabi rito, in Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he, kung babalikan ko yung verse 22 para makita natin yung kumpletong kaisipan. Verse 22, ay binanggit dito, now the poor, ang lalaking mahirap ay namatay. Sabi rito, and the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. So kapwa yung lalaking mayaman at yung mahirap ay namatay sila. At sabi ron, sa lugar ng Hades, ay nagkita sila, basahin natin ang verse na yan. At nangyari na namatay, so yung sumunod na verse 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling o kanyang sinapupunan. At siya ay nag-request na sabi niya, papuntahin mo rito si Lazarus. Ipatak niya o ilagay niya ang kanyang daliri sa tubig at patakan niya ang aking dila dahilan ako'y nasa pagdurusa sa lugar na ito. At sabi ng ating ni Abraham sa verse 25, sabi ng verse 25, sabi niya, sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap sa iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay
at si Lazaro sa gayong mang paraan ay masamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya, Rini, at ikaw ay nasa kahirapan. And next verse, sabi rito, sa bukod pa rito, bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga nag-iibig na tumawid buhat dito hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din naman walang makakatuwid mula dyan hanggang sa amin. So dito pinapakita na after na ang tao ay mamatay, ay wala ng paglilipat ng mga lugar pa. Dahilan, ang desisyon ng tao ay ginagawa habang siya'y nabubuhay kung saan niya gustong i-spend ang panahon pagkatapos ang kanyang buhay sa ibabaw ng sanlibutan ito. So may kita natin na merong tinatawag na spiritual dimension. Ngunit merong iba't ibang mga tinatawag na spiritual dimension. Merong iba't ibang spiritual or spiritual realm. Merong realm ng mga patay. At yun yung aking lugar na pinakita kanina na sinabi ng Panginoon at ang tawag dito ay Hades. Merong tinatawag na realm ng mga angels. May realm ng mga angels. At ito ay ang lugar na kung saan ay naroon ang mga anghel. At merong tinatawag na realm o sabihin natin isang dako, isang paghahari o isang lugar na ito naman ay kalalagayan, kinaroroonan ng Diyos. Na tinatawag ito na heavenly realm, spiritual realm. Alam nyo, meron ding tinatawag na kalaliman o yung tinatawag na bottomless pit, at ito ay realm naman ng mga demon spirit, at ang mga espiritu na naroon ay mga nakagapos at nakatanikala according to 2 Peter chapter 1, na yung mga anghel na ito, nang sila ay magkasala, sila ay ikinulong doon sa kailaliman na tinawag na bottomless pit, at sila ay nag-aantay ng tamang panahon upang sila ay pakawalan. So, nais kong makita natin mga kapatid na hindi lamang physical realm meron tayo. Hindi lamang physical na realm meron sa tinatawag na sa buong sa iba't ibang mga lugar. Merong mundo na tayong ginagalawan. Nandito tayo sa earth, ito yung physical realm. Pero merong mga ibang realm na nag-exist na maaring hindi ito nakikita ng ating mga mata, but ito ay nariyan at tunay at yan ay totoo. So, kung ating titingnan ang isang bagay sa bahaging ito, so I hope hindi natin kayang i-touch ang lahat ng mga klase ng realm, iba't ibang mga klase ng realm, pero yan ay nariyan. Yan ay nag-exist. Kagaya ng mga binanggit ko kanina sa ibang mga, sa mga unang pangusap. Datapot, ang mas interesado ako mga kapatid, ay ang realm ng makalangit na dako. The heavenly realm, the heavenly places, ang makalangit na dako, na ito ay, ang tinutukoy ay, ito ay ang kinalalagyan ng Diyos. Ang kinaroroonan ng Diyos, na yun ay walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon, ang lugar na yun. And well, pansinin natin ang isang statement ng ating Panginoon. Dito sa aklat ng Book of John chapter 3. John chapter 3. So, gusto ko lang bigyan ng pansin ang verse na ito, at magpapatuloy tayo sa ilang mga
talata pa na gusto kong bigyan ng pansin. Sabi rito ng verse 9, well, kung bibigyan ko kayo ng background ng chapter 3 ng Book of John, ay ito ang pagdalaw ni Nicodemus isang gabi, at siya ay nagtanong sa ating Panginoon, at sinabi niya kay Jesus, sabi niya, Rabbi, naliniwala ako na ikaw ay sugo na galing sa Diyos, dahilan ng mga himala na yung ginagawa ay hindi mo magagawa kung ang Diyos ay hindi sumasa iyo. At along their conversation, sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ang Panginoon ay nangusap tungkol sa panibagong kapanganakan. At doon sa panibagong kapanganakan ay hindi kayang makomprehend ni Nicodemus ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahilan ng Panginoon ay nagsabi, katotohanan, verse 3, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. And this words na kaharian ng Diyos o yung the kingdom of God is the very realm na aking tinutukoy, mga kapatid. Yung realm na yan, yung kaharian ng Diyos, ay na sinabi ng ating Panginoon, maliban na ang tao ay ipanganak na maguli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang spiritual realm na to. At sumisinundan ng ating Panginoon ang pangungusap sa verse 5 na sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So pinakita niya na there is no other way. Walang ibang paraan para ang tao ay makapasok sa realm na ito, kundi sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng muling kapanganakan. At dito nag-isip si Nicodemus, at sabi niya, paano ang isang tao ay ipapanganak na muli kung siya ay matanda na? Pwede ba siyang pumasok na ikalawang beses sa sinapupunan ng kanyang ina at muli siyang ipanganak? Well, that's very impossible. Yan ay napaka-imposibleng mangyari na hindi na pwedeng pumasok pa sa ikalawang pagkakataon ang isang taong malaki na sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya ang sabi ng ating Panginoon dito ay pinakita niya sa verse 9, sabi ni Nicodemus, how can these things be? At sabi ng ating Panginoon sa verse 10, ikaw ay guro ka ng Israel, at hindi mo naintindihan ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Sabi niya, ako ay nagsasalita ng tungkol sa nalalaman na, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin, subalit hindi nyo tinanggap ang aming patotoo. Verse 12, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? So mga kapatid, tanggapin man ng tao hindi, whether they like it or not, merong tinatawag na makalangit na dako. Merong heavenly realm. Merong spiritual realm. May heavenly realm. At sabi niya, ang Panginoon ay nangungusap siya ng mga bagay patungkol doon sa heavenly realm na ito. At hindi ito maintindihan ni Nicodemus. Even though siya ay isang guro, isa siyang teacher of the law. Siya ay isang guro ng kautusan, pero hindi niya maintindihan. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon ay hindi literal na kapanganakan, hindi literal na kapanganakan ang kanyang tinutukoy, but spiritual one.
isang spiritual na kapanganakan sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. At sa ganitong paraan, kapag ang tao ay ipinanganak sa tubig at espiritu, ito ang magiging daan para siya makapasok dito sa realm na ito. Para mapasok niya ang realm na ito. At hindi mo kinakailangang mamatay para ka makapasok sa realm na ito. Ito ang idea ng mga tao na kinakailangan mong mamatay ito yung pinaghahandaan ng tao kapag siya'y malapit ng mamatay at nasa bingit ng kamatayan, nagpapatawag na ng pari at nagtitake na ng communion. Dahil alam niya, siya ay nalalapit ng umalis dito sa lupa. Pero mga kapatid, hindi kinakailangan ng tao mamatay para siya pumunta sa realm na ito. Pwede niyang mapasok ang realm na ito kahit siya ay buhay. Well, ang ganitong pangungusap. Pero pansinin ninyo ang ganitong bagay. At ito ay kagulat-gulat sa pangungusap ng ating Panginoon. Sabi niya, katotohanan, balikan natin 11, I say to you, we speak of what we know and testify of what we have seen. Sabi niya, ako'y nagsasalita ng bagay na aking nalalaman. Well, hindi ang ating Panginoon na nangungusap ng myth. Hindi siya nangungusap ng katahang-isip. Nangungusap siya ng totoong bagay. Do you get the point? Nangungusap siya ng totoong bagay. Hindi siya nangungusap ng fantasy. Hindi siya nangungusap ng imahinasyon. Well, maraming mga fantasy na pwedeng likhain ng tao, na mga fairy tale na mga movies at ilang pang mga bagay, mga sci-fi, science fiction na nililikha ng mga tao, but lahat ng mga bagay na ito ay likha lamang ng kanilang imagination. Pero ang sabi ng ating Panginoon, nangungusap ako ng bagay na aking nalalaman. I speak, sabi niya, we speak of what we know and testify of what we have seen. Ibig sabihin, ang lugar na kanyang tinutukoy is real. Do you get my point? It is real. Why? Sabi niya, we speak of what we know and testify. Nagpapatotoo ko ng bagay na aking nakita. Nakita ito. Nakita niya ito. Sino nangungusap dito? Sino nangungusap? Ang ating Panginoong Hesus. It is the very words of Jesus. And testify of what we have seen, and you do not accept our testimony. Well, mga kapatid, itong problema sa tao. Kapag nagbabahagi ka sa kanya ng mga bagay na may kinalaman sa mga bagay na makalangit, wala siyang interes. Hindi siya nagkakaroon ng interes sa bagay na ito. Pero, kahit ang tao ay hindi magbigay ng interes, kahit ang tao hindi maniwala, hindi niya pwedeng pabulaanan ang katotohanan ito. Na ang lugar na ito is real. Ang lugar na ito ay sinabi natin, Panginoon, nangungusap ako ng alam ko at aking nakita. Verse 12, kung mangusap ako ng mga bagay dito sa lupa, sabi niya, kung sinasabi ko sa inyo mga bagay na naukol sa lupa, ay hindi niyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? If I tell you heavenly things. Verse 13. Verse 13. Bakit nasabi ng Panginoon, nagsasalita ako ng aking nalalaman,
ng bagay na aking nakita, yun ang aking pinatotohanan. Dahilan sa verse 13 ay sabi rito, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya niya kayang patotohanan ng ganitong bagay, galing siya roon. Galing siya roon. Kaya yung mga tao ay hindi makapaniwala dahilan ang tao is to see, is to believe. Kapag nakita niya lahat ng bagay na kanyang nakita ay yun ang kanyang paniniwalaan. Pero hindi mo ba at ang tao ay mahirap maniwala sa mga bagay na hindi nakikita? Pero tandaan ninyo, ang aklat ng Colossians ay nagsasabi ng ganito. Sa Colossians chapter 1, sa Colossians chapter 1, tingnan natin ang verse na ito. Verse 16. Ano sabi ng verse 16? Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. So sa pamamagitan ng salita, according to John chapter 1, sa pamamagitan, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, ulitin ko, sapagkat sa Kanya'y nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. So, ang nilalang po ay hindi lamang dito sa lupa, may mga bagay na nilalang sa langit. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na ano? Basahin nyo nga, mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Tingnan natin sa wikang, ang wikang English ay nagsasabi, for by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible. See, visible and invisible. So how come, paano sabihin ng tao na ang paniniwalaan lamang niya ay ang bagay na nakikita at hindi niya nakikita, hindi niya na kayang paniwalaan? Pero, alam niyo ba na bago lumitaw ang mga bagay na nakikita, ay may mga bagay munang nilikha na hindi nakikita. Ang mga anghel, ang mga bagay na nasa makalangit na dako, yan muna ang unang nilikha bago ang lahat ng mga bagay. So makikita natin sa ganitong bagay. So pansinin natin ang pangusap nito ng ating Panginoon. Balikan natin yung verse na chapter 3 na pinahayag ng ating Panginoon. So bakit niya nasasabi na merong spiritual heavenly realm? Sapagkat nanggaling siya rito. Dito siya nanggaling. In fact, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, ito ay ang kalalagayan. Well, lahat tayo ay naniniwala ng paglalang kay Adan at paglalang sa kanya asawa, paglalang sa babae. Pero, alam nyo, ang pinapakita rito, sabi ng verse 45, sabi niya, gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang huling Adam na tinutukoy rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. It is Adam who is the first man na tinawag na became a living soul, but the last Adam became a life-giving spirit. Espiritu
na nagbibigay ng buhay. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. The first man, sabi ng verse 7, the first man is from the earth, earthy. The second man is from where? From heaven. So, therefore, makikita natin, there is a heavenly realm. But mga kapatid, ang heavenly realm nito ay sinaraduhan pagkatapos ng tao ay mahulog sa pagkakasala. Ang Book of Genesis chapter 3, after the fall, Genesis chapter 3, pagkatapos ng pagkahulog ng tao, tingnan natin ang verse 20. So hindi ko na elaborate ang maraming bagay. Pupunta na lamang ko sa verse 20. Pero tandaan natin ang chapter 3, just to give you the background, ang chapter 3, it is the fall of man. Ito ay ang pagkahulog ng tao sa pagkakasala. Na ang unang lalaki at babae ay nagkasala. At ibinigay ng Panginoon ang sumpa sa babae, sa serpente, ibinigay ang sumpa sa babae at ang sumpa sa lupa para sa lalaki. At pagkatapos nito, verse 20, sabi ng verse 20, now the man called his wife's name Eve because she was the mother of all the living. So nagkaroon, binigyan siya ng pangalan. Pero ang verse 21, and the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ang Panginoong Diyos ay gumawa ng damit na yari sa balat para kay Adan at para sa kanyang asawa at kanyang sinaplutan sila. Well, mga kapatid, alam niyo ba, ang pagdaramit na ito na binigay ng Diyos sa tao ay pagpapakita ng kanilang pagbabago ng kalalagayan. Ulitin ko mga kapatid, nang sila'y damitan ng Panginoon, ito'y pagpapakita ng kanilang pagpanibagong kalalagayan, ang mababang kalalagayan ng tao. That before, hindi nila kailangan ng damit. Dahilan sila ay nasa wangis at larawan ng Diyos. At kapwa sila hubad at sila'y hindi nahihiya sa isa't isa. Pero pagkatapos ng kasalanan ay makapasok, at nang sila'y mahulog sa pagkakasala, sila ay dinamtan ng Diyos. Ang damit, alam niyo ba, ang damit ay nagpapakilala kung sino ang tao. Diba? Bawat trabaho ng tao ay merong iba't ibang klase ng damit, di ba? Bawat tao, makikita mo yung doktor, ano ang kanyang suot. Makikita mo yung mga sabihin pa natin mga engineer. Meron silang mga iba't ibang klase ng kasuotan. So, ang kasuotan ay nagpapakita ng kalalagayan ng tao. So, na ang tao ay damitan ng garments of skin. Ibig sabihin, ang tao ay nahulog sa pagkakasala at kailangan niya ng manunubos. Kailangan niya ng tutubos sa kanya. Kailangan niya yung damit na isinuot sa kanya ay para ipakita na ang tao ay nasa sinner state. Ito ang pinapakita ng verse 21. And the Lord God made garments of skin. Da ang tao, ang kinakailangang idamit sa kanya ay damit na balat ng hayop
na tumulo ang dugo. Dahilan, ang sabi ng ating Panginoon sa 9:22 ng Book of Hebrews, kapag walang pagpapatulo ng dugo, walang kapatawaran. Hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang tao na walang titigis, na walang dugong titigis. Kailangan munang may tumigis na dugo at upang ang tao ay matanggap ng Diyos sa kanyang harapan, sa kanyang ngunit pagpapakita dito ng sumunod na pangungusap, sabi ng verse 22, ang tao ay katulad na ng bawat isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. Baka iunat niya ang kanyang kamay at pumitas ng punong kahoy ng buhay, ng bunga, at siya ay kumain at siya mabuhay magpakailanman. Verse 23, kaya nga ang Panginoon Diyos and the Lord God send him out from the Garden of Eden to cultivate the ground from which he was taken. So he drove the man out, and at the east of the Garden of Eden, he stationed the cherubim and the flaming sword which turned every direction to guard the way of the tree of life. Now, ang pinapakita rito, mga kapatid, nasarhan ang lugar na ito. Nasarhan ang makalangit na dakong ito. Mula ng panahon ng tao ay magkasala, nakikita natin sa mga unang verse ng chapter 3, ang langit at ang lupa ay walang dibisyon. Walang harang. Ang Diyos ay pumaparoon sa kanyang mga nilalang, kay Adan at kay Eva, at the cool of the day, sa dapit hapon, at kanyang dinadalaw, ang dinadalaw niya ang mag-asawang ito, ang unang lalaki at babae, at ang Panginoon ay nakikipag-fellowship sa kanila. But isang araw, ang kasalanan ay nangyari. At nang kasalanan ay naganap, mula ng panahong yun, nagkaroon ng paghihiwalay ang langit at ang lupa. Ang spiritual realm at ang literal na realm. Although literal sila, pero dati ay walang boundary. Walang naghihiwalay. Pero after ng pagkakasala ay maganap, ang Diyos ay naglegay ng division sa pagitan ng literal world at ang spiritual world. Na ang tao ay hindi na pwedeng makapasok pa sa spiritual world. At dito na lamang sila. So yun yung sinabi rito sa verse 24. He drove the man out, and at the east of the Garden of Eden, he stationed the cherubim and the flaming sword which turned every direction to guard the way to the tree of life. To guard the way to the tree of life. Pero mga kapatid, alam nyo, sa mahabang panahon, walang tao na nakakapasok sa ganitong dimension. Walang tao na nakakapasok sa ganitong dimension. Well, ang Diyos ay nagpapahintulot sa iba't ibang panahon ng tinatawag na prophets. At ang mga prophets na ito ay binibigyan sila ng pangitain na makita ang mga makalangit na bagay at ang Diyos ay magsalita sa kanila at ang propetang ito ay magsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. So sila ay pinapahintulutan sa ganitong bagay. Ngunit, praise God, alam nyo ba, nang dumating ang ating Panginoong Hesus, siya ang unang tinawag na huling Adan o ikalawang tao na siya ay nanggaling sa langit. At dahilan siya ay nanggaling sa langit, siya ay merong access doon sa langit. Meron siyang access. Napapansinin ninyo,
ito ay, ang ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan ay pinifigure out na ng Old Testament ang gagawin ng Panginoon sa darating na panahon. Kung bibigyan ko kayo ng isang pangyayari sa panahon ng lalaking si Jacob. Nang si Jacob ay makuha niya ang birthright sa pamamagitan o yung blessing, nakuha niyang birthright nang ipinenta ni Esau ang kanyang birthright sa isang mangkok na pagkain. And then later on, nakuha niya ang blessing ni Isaac dahilan sa paraan ng pandaraya nilang mag-ina. At naging resulta nito ay nagalit si Esau sa kanya at siya'y gustong patayin, kaya siya pinatakas ng kanyang magulang, si Isaac at si Rebecca, papunta sa bayan ng kanyang mga kamag-anak. And along the way, habang si Jacob ay naglalakbay, inabot siya ng dapit hapon sa isang lugar na tinatawag na Luz. At pagdating doon sa lugar na yun, dahilan papalubog na ang araw, ay nagpahinga siya, kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan at siya'y natulog. Pero habang siya'y natutulog, ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Ang sabi rito ng verse 10 ng chapter 28 ng book of Genesis. Sabi rito, then Jacob departed from Beersheba and went toward Haran. At siya'y dumating sa lugar na yun, kagaya ng sinabi ko, inabot siya ng gabi at siya'y natulog. And verse 12, and he had a dream, and behold, anong sabi riyan? Behold, a ladder. Nakakita siya ng isang hagdanan. Hagdanan, di ba? Anong idea mo? Anong ibig sabihin ng hagdanan? Yung hagdanan ay magiging daan mo para ikaw ay makapunta sa mas mataas na lugar. Do you get my point? And a ladder, and he had a dream, behold, the ladder was set on the earth, and with its top reaching to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac, the land on which you lie, I will give it to you and to your descendants. So nang makita niya yung doon sa panaginip, yung merong hagdan, pero nang kanyang sinuyod yung hagdan ay papunta sa taas, at ang dulo nito ay nandoon ang Diyos at nagsalita at nangusap sa kanya. At sinabi sa kanya, sabi niya, ang lupain, ang lugar na iyong kinaroroonan ay siyang lugar na aking ibibigay sa iyo at sa iyong binhi. At sabi niya, at ang iyong binhi ay maging kagaya ng buhangin sa dagat, nakakalat sa silangan, kanluran, timog hilaga, at ang iyong mga anak, ang iyong descendants ay magiging, sabi rito, and in you, at sa pamamagitan mo, at ng iyong binhi, ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa ibabaw ng lupa. At sinabi niya, ako'y sa iyo, hindi kita iiwan hanggat hindi ko natatapos ang aking gawain o layunin sa iyong buhay. Nakakita si Jacob ng ladder. Yung ladder ay antas o magiging daan upang ikaw ay makarating doon sa pinakadulo. Diba? Kung ang Diyos ay naroon lamang at walang hagdanan, well mga kapatid, walang sino man na makakapunta sa taas, di ba? Meron sa ating panahon ngayon ay may mga hagdanang inilagay at yung mga hagdanang yan ay magiging paraan mo, gaano man kataas ito,
Gaano man kataas ito ay makakarating ka sa taas dahilan doon sa hagdanan. But brothers and sisters, ang hagdanang yan ay niilarawan sa Old Testament. Pero tingnan natin ang pangungusap sa New Testament. Tingnan natin ang ilang mga bahaging ito. Gusto kong tingnan natin ang isang sa chapter 1 ng Book of John, verse 31. And I will request ito sa basahin natin sa The Passion Translation. Chapter 1, verse 31. Bago natin basahin, basahin muna natin ito sa NASB version. 1 verse 31. I'm sorry, it's 51 rather. It's 51. Ito ay yung pangusap ng ating Panginoon sa isang lalaking si Nathaniel. Sabi rito ng verse 49, Nathaniel answered him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Jesus answered and said to him, Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than this. Verse 51, Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ulitin ko. Sabi niya, Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Basahin natin sa The Passion Translation. Sabi niya ng verse yung yan, I prophesy to you eternal truth. From now on, you will see an open heaven and gaze upon the Son of Man like a stairway reaching into the sky with the messengers of God climbing up and down upon Him. Now, sino ngayon yung ladder? Sino ngayon yung stairway? Ang ating Panginoon. It is Jesus. So, yung pinakita dito sa Old Testament sa panahon ni Jacob, ito ay prefiguration ng bagay o bagay na gagawin ng Diyos sa darating na panahon na meron siyang gagamiting hagdanan. At paano? Anong purpose ng hagdanan? Ang hagdanan ay magiging daan para ikaw ay makapunta sa mas mataas na lugar. At kung walang hagdanan, kahit anong gawin mo, ay hindi ka makakaakyat sa mataas na dako. But because of this ladder, because of this stairway, ito ang gumawa ng daang ito ay ang ating Panginoong Hesus. Praise God. Siya ang gumawa ng daan ito. Pero pansinin natin, mga kapatid, alam niyo ba na ang ating Panginoon, although siya ay physical na narito sa ibabaw ng lupa, siya ay pinanganak ng isang dalaga, siya ay sinilang, siya ay lumaki, siya ay
pinakita ng banal na kasulatan na 100% tao na nakikita, pero, hallelujah, ang bagay na lingid doon sa loob niya ay doon nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. Siya ay physically narito sa ibabaw ng lupa. Pero alam niyo ba, ang ating Panginoon ay meron siyang access doon sa heavenly realm na ito. At siya ay nakakapasok sa heavenly realm na ito. At siya ay, hallelujah, bakit niya nasasabi? Bakit niya sinabi na merong isang lalaking lumpo na nakahiga sa ilang taon, 38 years, na nakahiga at nilapitan niya at yun ay araw ng Sabat. At sabi ng ating Panginoon sa lalaking ito, gusto mo bang gumaling? Sabi ng lalaking ito, sabi niya, gustuhin ko man. Dahilan sa panahong yon, malapit sila dun sa isang pool na tinatawag na Bethesda. At yung lugar na yon, ang pool na yon ay, there is a season na merong anghel na nananaog at ginagalaw yung tubig na yon. At kapag napansin nila na yung tubig na yon ay gumalaw, ang sino mang may karamdaman na unang lulusong doon sa pool na yon ay gagaling siya anumang klaseng karamdaman meron siya. But unfortunately, sabi ng lalaking ito, walang tumutulong sa akin. At siya'y paralitiko. Siyempre pa, ang paralitiko ay bahagyan niya ng maiusog ang kanyang katawan. Kung siya isang paralitiko. At sabi niya, bago ko pa mailagay ang aking sarili doon sa tubig, may nauna na sa akin. At sabi ng ating Panginoon, tumayo ka at lumakad. At ang lalaking ito ay tumayo. Sabi niya, bitbitin mo ang iyong higaan at umuwi ka ng iyong tahanan. At ang lalaking ito na lumpo, paralitiko, tumayo, nagkaroon ng lakas, binitbit ang kanyang higaan at umuwi ng kanyang bahay. At dinaanan niya ang mga Parisiyo at mga eskriba sa panahong yun na nagsasabi, bakit mo bitbit ang iyong higaan? Hindi mo ba alam, bawal yan sa araw ng Sabat? Sabi niya, yung nagpagaling sa akin, sabi sa akin, tumayo ko, bitbitin ko ang higaan, umuwi ako ng aming bahay. Sabi niya, at inaccuse nila ang ating Panginoon na nagsasabing siya ay hindi sumusunod sa kautusan ni Moses. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, anumang ang anak ng tao ay walang anumang bagay na magagawa maliban na ito ay ipakita sa kanya ng kanyang ama na nasa langit. Sabi niya, kung ano lang ang pakita sa kanya ng kanyang ama na nasa langit, ayun lamang ang kanyang gagawin. Sabi rito ng verse 19 ng chapter 5 ng Book of John. Verse 19. Anong sabi diyan? Sumagot si Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. So, ang ating Panginoon ay sabi niya, kung ano ang gawin ng Ama, ang pinapakita sa kanya ng Ama, well, hindi niya yun makikita kung wala siyang access at di siya nakakapasok sa heavenly realm. Well, ang ating Panginoon ay physical na narito sa ibabaw ng lupa, pero siya ay nakakapasok sa realm na ito. Why? Dahil ang galing siya doon at siya, hallelujah, ay tinatawag na bugtong na anak. So sabi rito,
Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he's seen the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that He Himself is doing. Sabi ng verse 20, iniibig ng Ama ang anak at ipinapakita sa Kanya, sinisinta ng Ama ang anak at sa Kanya'y pinapakita ang lahat ng mga bagay na sa Kanya'y Kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa Kanya'y ipapakita upang kayo'y magsipang gilalas. Higit pa sa mga bagay na ito ay Kanyang gagawin na ipapakita niya sa anak at gagawin ng anak at magiging lalong manggigilalas ang bawat isa. So, nakikita natin ang ating Panginoon ay merong access dito sa spiritual or heavenly dimension. Ngunit tingnan natin, ang ating oras ay hindi magiging sapat. So, ang ating Panginoong Hesus ay merong ilang mga talata na makikita natin ang ating Panginoon ay meron siyang access. Pansinin ninyo, ang isang talata rito sa Luke chapter 3, ilang sandali at ay magtatapos at tutuloy natin ang kaisipang ito sa pagpapatuloy mamaya. Sa Luke chapter 3, sa verse 21 ng Luke chapter 3. Ito ay sa panahon ng baptism ng ating Panginoong Hesus. Sa panahon ng kanyang baptism, sabi ng verse 21, now when all the people were baptized, nang ang lahat ng mga tao ay nabautismo na, Jesus was also baptized. And tingnan ninyo, sumunod pa ang usap. And while he was praying, ang account na ito, hindi natin mababasa sa Matthew and Mark. Si Luke lamang ang siyang nagpakita ng ganitong bagay na sa after ng baptism ng ating Panginoon, sa book of Matthew and Mark, ay pagkatapos niyang mabautismuhan, umakyat siya galing sa tubig at ang langit ay nabuksan. Pero dito si Luke ay pinakita niya merong senaryo between doon sa kanyang pag-ahon sa tubig at doon sa pagbubukas ng langit at tinig na nangusap sa kanya. Ano yung ginawa ng ating Panginoon after baptism? Siya ay nananalangin. Nakuha niyo ko mga kapatid. Ang ginawa ng ating Panginoon after the baptism, sabi rito, while he was praying, the heaven was opened. Habang siya ay nananalangin, ang langit ay nabuksan. At ang sabi rito, at merong tinig na nangusap. Sumunod na verse, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove, and a voice came out of heaven, you are my beloved Son, in you I am well pleased. Tingnan natin sa The Passion Translation, ang verse na yan. Pinakita rito, so ang ating Panginoong Hesus, alam niyo ba ang isang paraan
ng kanyang pagpasok sa realm na ito ay sa pamamagitan ng prayer. Narinig niyo ba ako, mga kapatid? Ulitin ko, ang ating Panginoon ay physical. Ang ating Panginoon ay isang katawan, laman na narito sa literal na mundo o dimensyong ito. Pero siya'y nakakapasok. Ibig ba sabihin, nagtra-travel siya? No. Or rather, ang kanyang physical na katawan ay nagtra-transport papunta dun sa spiritual dimension? No. Pinapasok niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ano sabi riyan? Verse 21, one day Jesus came to be baptized along while others. Then, as he was consumed with the spirit of prayer. Huwag nating isipin na ang marubdob na pananalangin ng Panginoon ay doon lamang sa Gethsemane. No. Ang ating Panginoon ay nakita ng mga alagad paano siya manalangin kahit sa ilang mga pagkakataon. At sabi dito, and he was consumed with the spirit of prayer. The heavenly realm ripped open above him, and the Holy Spirit descended from heaven in the visible, tangible form of a dove, and landed on him. Then God's audible voice was heard, saying, my son, you are my beloved one. Through you, I am fulfilled. Sa pamamagitan mo, ako ay nasisiyahan. Now, mga kapatid, dito ako magtatapos sa bahaging ito. Ng ating Panginoong Hesus ay pinapasok niya ang spiritual realm. Bagamat siya'y physical, pero napapasok niya ang spiritual realm sa pamamagitan ng pananalangin. This is very interesting, mga kapatid. This is very interesting. Dahilan, ang ating Panginoong Hesus ay napapasok niya ang ganitong spiritual realm and dimension sa pamamagitan ng pananalangin. Ngunit, tandaan natin, tatapusin ko ang bahaging ito at mamaya tutuloy natin sa biyaya ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, pinakita ng banal na kasulatan na siya yung ladder. Siya yung ladder. Ibig sabihin, sa pamamagitan niya ay makakaakyat ang sino man papunta roon sa kinaroroonan ng Diyos. And what Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. And no man comes to the Father except through me. So, makikita natin na sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang tao ay pwedeng makapasok sa spiritual realm sa pamamagitan ng ladder na dilit iba ang ating Panginoong Hesus. At ulitin ko yung verse. I hope hindi nyo pa nakalimutan yung paksa na ating pinag-usapan about the significance of the door. The biblical significance of the door. At sa bandang huli ng ating ng series na yon ay pinakita natin ang kalalagayan ng ating Panginoon. Nasabi rito ng Hebrews 10 na binasa natin kanina at dito ako magtatapos. Sabi ng verse 19, therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. See? Pwede nating pasukin, ano sabi diyan? Na yamang mayroon tayong pagkakatiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.
by a new and living way which He inaugurated. Sa ibang version ay ito ay binuksan. Ang King James Version, kung di magkamali, ay ESV ay ginamit yung salitang He opened. By the new and living way which He opened through the veil that is His flesh. Ito ay binuksan sa pamamagitan ng kanyang katawan. Well, ang langit ay sarado, pero kinakailangan gumawa ng tinatawag na opening. At ang opening na yan, ang naging daan para magkaroon ng opening, ay ang katawan ng ating Panginoon na sinira at winasak. Ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang katawan na nirip, sinira, ay naging daan upang mabuksan ang heavenly realm na ito. At ngayon ay pwede nang pasukin. Meron ng hagdanan at meron ng opening doon. Hallelujah. Meron ng opening, meron ng hagdanan. At ang opening na yan ay naging daan, naging pintuan upang ang sino man ay pwede nang pumasok. At ang bawat isa ay makaakyat papunta sa mataas at makalangit na dako. I hope mga kapatid, ang ganitong pahayag ay hindi na mahirap intindihin sa bawat isa sa atin. Dahilan ng ating Panginoon ay siyang naging ladder. He became both the ladder and the door, the portal, the opening para sa spiritual na dako na ngayon ay pwede nang pasukin. Hallelujah. Nino ng bawat isa na ipinanganak na mag-uli sa tubig at spirito. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Kahit tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Muli natin awitin yung awit kanina na inawit natin. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. We're not, narito tayo sa lupa. Pero ngayon, mula nang ang tao ay pinanganak, ang kanyang direksyon, they are onward bound. Sila'y paakyat, sila'y pataas. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang awit ay nagsabing, hindi ko na ninanasa pang manatili sa lugar na ito, na doon naroon ang pag-aalilangan at mga pagkatakot. Kung meron mang iba na gustong manatili, ang aking dalangin at ang aking layunin ay ang mas mataas na lugar. Ngunit mga kapatid, bago natin nasahin ang ganitong bagay, siya na ang gumawa ng daan para tayo makaakyat sa mas mataas na dako. Tayo na ang tao as a sinner, as a fallen creature, ang kanilang direksyon ay pabulusok, papunta sa kapahamakan. Pero ang Diyos ay gumawa, naglagay ng hagdanan, nagbukas ng pintuan upang tayo na naririto ay makapasok at iwanan ang papunta sa kabulukan ng mundong ito at sanlibutan. Hallelujah. Praise God, tayo dumulog sa panalangin. Mapagpala naming Diyos, pinapasalamatan namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang gumawa ng daan para sa bawat isa sa amin. Walang sino man na kayang umakyat, walang sino man na kayang bumalik nang si Adan ay mahulog sa kanyang kalalagayan ay hindi niya na kayang bumalik pa. Bagkus ikaw ay nagsara, itinaboy mo sila sa labas ng halamanan ng Garden of Eden.
At naglagay ka ng isang kerubin na magbabantay na walang sino man na pwedeng makapasok pabalik doon sa lugar na iyon. Ngunit salamat, ikaw ang gumawa ng daan. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang siyang nagbukas ng pintuan upang ang bawat isa sa amin ay muling makabalik, Panginoon. Ang lahat ng mga anak ni Adan, hallelujah, ay yung muling ibabalik dahilan ikaw ay gumawa ng isang hagdanan pabalik, hallelujah, sa Diyos, punta sa makalangit na dako. At Lord, sa uling mga araw nito, nagpapasalamat kami dahilan ng gumawa ng daang yan ay ang iyong dugo, ang katawan ng aming Panginoon, ang kamatayan na kanyang isinagawa, ang kanyang naranasan, ang siyang nagbukas ng pintuan, at ang kanyang laman mismo, ang kanyang katawan, ang nagsilbing hinapak at silbing tabing na pinunit upang mahayag at makita at malantad ang kabanal-banal ng dako. Lord God, sa uling araw nito, salamat sa pagbubukas ng daan. At dalangin ko, Lord, ang bawat isa na narito, Panginoon, ay meron ng access, Lord, sa hallelujah, papunta sa makalangit na dakong yan. At kung meron mang ilan, O Diyos, na wala pa at di pa nakakaroon ng ganitong klaseng daan, Panginoon, at paraan sa kanilang buhay, Lord, maging mabiyaya ka. Ang iyong dugo ay handa na maghugas ng kasalanan at magpatawad, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ay naghihintay upang ang pintuang yan ay pasukin sa pamamagitan, hallelujah, ng pananampalataya. Lord God, maraming salamat sa mga salitang ito na aming napag-usapan. At Lord God, hallelujah, dalangin ko, Diyos, na ito'y hindi lamang isang kaisipan, hindi ito isang kaisipan, ito'y katotohanan. Ito'y iyong pinatotohanan. Ito'y iyong pinanggalingan dahilan ikaw ay nanggaling sa makalangit na dako. At ikaw ay nagpatotoo nang dumating sa ibabaw ng sanlibutan ito. At muli mong ibabalik, Lord, ang iyong mga anak. Hallelujah, pabalik doon sa dakong iyon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid na nakapakinig ng iyong mga salita. Kahit man, Lord God, ang aming mga bisita sa oras ito, ikaw ang Diyos na mag-bless, Lord God, ang iyong Holy Spirit, ang iyong Banal Espiritu, ang siyang nagpapaunawa, nagbibigay ng pagkakakilala sa iyong mga salita, Panginoon. Hindi ito sa katalinuhan, karunungan ng tao. Ito yung Holy Spirit na nagbubukas ng mga puso ng iyong mga anak, at ikaw ang siyang tumatawag sa bawat isa. Mawi sa iyong buong pagpapasalamat, at binabalik namin sa iyong pagpapasalamat sa mga salita na iyong pinagkaloob sa amin sa oras na ito. May bigay sa iyong buong karangalan at buong pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Lord, lift me up. Parapan natin ang Panginoon. Once more, tamang binibigay ko.